Guys, welcome to my channel. Today, binisita natin itong isang display ng Toyota Scenic para malaman natin kung ano yung mga features niya. Is it worth the price or not? I will also discuss kung ano yung mga nakita ko ng mga positive, ano rin yung mga negative para ma-share ko sa inyo. So, halika, samahan niyo ako. Itong Scenic is ipinosisyon ng Toyota as a premium MPV. Bale, it's above doon sa Toyota Innova. Yung Toyota Innova, they will still sell it. So, pwede pa rin kayong bumili nun. So, ano ang main difference niya with the Innova? Ang pagkakaiba niya ngayon is ito ngayong Scenic is front-wheel drive. Then it's now monocoque body as against doon sa ladder frame nung Toyota Innova. Mas mahaba siya ng 20mm doon sa Innova and then mas malapad din siya ng 20mm. Although, mas mababa siya ng 5mm kaysa ron sa Innova. Ang isa sa pinaka-significant change is yung kanyang makina. Ang makina niya is 2-liter gasoline engine producing 152 PS. And by the way, this is hybrid. Yung kanyang motor generator output is about 113 PS. So, pag kinonbine mo o yung total system maximum output niya is 186 PS, yung combination ng gasoline at saka nung electric motor. Then, ang torque niya is about 188 Newton meters. Compared mo dun sa Innova na 2.7 liter, so mas maliit ang makina niya. Kasi yung Innova is 2.7 liter producing 174 PS and 360 Newton meters of torque. Another difference is ang transmission niya ngayon is CVT as against the 6-speed automatic transmission ng Innova. Yung iba kasi ayaw ng CVT, mas gusto nila yung traditional na automatic transmission. And then, magkano ngayon ang presyo nito? Ang price niya is 1,953,000. And then, you add 15,000 kung platinum white pearl mica ang kukuhanin mo. So, ang price niya is magiging 1,968,000 pesos. So, sulit ba siya at that price? So, tingnan natin. So, simulan natin dito sa front. Yung front grille niya, may hawig ng konti sa Toyota Tacoma. And then, yung kanyang headlight is LED na rin naman. Meron siyang LED na DRL, nagsiserve also as a signal light. And then, yung kanyang fog lamp is also LED. Check naman natin yung side profile. If you look at the side profile, meron siyang design cue na parang similar sa RAV4. You can see it dun sa highlights dun sa kanyang rear door. Yung kanyang door handle is body color with chrome plating. While yung door belt molding is chrome. And then meron din siyang over fenders na plastic. Yung side mirror naman niya is power adjustable with side turn signal at saka auto fold feature. And in terms of stance, medyo mababa siya than the regular na Innova. Ang mags niya is size 80 na alloy na super chrome metallic. Although size 80 na siya, pero parang maliit pa ring tingnan doon sa kanyang design ng body. So makikita mo parang malaki pa yung wheel well. And then meron din siyang rear spoiler at saka yung shark fin antenna. By the way, yung suspension niya sa harap is MacPherson strut, tapos sa likod is torsion beam. Tapos naka-disc brake na rin yung front sa rear. So definitely, mas maganda ang ride nito than the Innova kasi yan nga yung kanyang suspension system, torsion beam with coil spring. So I'm sure na para siyang sedan kung manakbo. So check naman natin yung likod. Yung ilaw niya sa likod is LED tapos merong pangalan na Innova. And then, merong Scenic na emblem. And then, may third brake light dun sa spoiler. And then, dun sa right lower side, may nakalagay na Q variant. Tapos, may nakalagay din na hybrid.
And then merong reflector doon sa lower bumper portion. Gusto ko yung design ng likod niya. Simple lang para siyang may similarity sa RAV4. Okay, check naman natin yung interior. You will notice na yung design ng kanyang dashboard is very much different than the old Innova. Ang centerpiece niya is yung 10.1 inch na information display. Bali, ang color scheme niya is combination ng leather na dark chestnut saka black. And then merong silver accent dun sa aircon vent at saka dun sa door handles. Yung steering niya is leather wrap and electric power steering na rin. Yung door panels merong parang leather dark chestnut pero parang hindi leather eh. Parang matigas siya eh. Napansin ko lang itong mga window switches niya parang plastic, parang low quality. Even itong switch dito sa side mirror. And then itong material ng door panels ay hard plastic. And then dito sa baba merong bottle holder na kasya dito ang dalawang bottles. And then you have that speaker dyan sa lower portion. Ito namang driver seat niya is 8-way power adjustable pero yung sa passenger is 4-way manual. So, check natin yung steering wheel kung nagtitilt siya. Yan, nagtitilt siya. And then, nagte-telescope din. And then, dito sa lower portion, meron mga switches dito na adjust mo yung level ng headlight. And then, nandito rin yung switch ng power tailgate. By the way, power nga pala yung tailgate niya. And then, dito sa steering wheel, meron mga switches. Dito sa right side, nandyan yung cruise control, yung lane departure warning. Nandito naman sa left side yung audio control saka yung display plus voice and telephone. Meron din siyang paddle shifter tapos yung instrument cluster sa combination of digital and analog. At isa sa mga nagustuhan ko itong kanyang drink holder dito na iitago mo siya. So maganda yung pagkaka-design nito. So yan oh. By the way, yung kanyang dashboard is plastic. But yung steering wheel is leather wrap naman. Yung instrument cluster, simple lang. Meron siyang digital at saka analog portion. Dito naman sa passenger side, merong 12-volt socket. And then, meron parang naka-depress na area na pwede mong ilagay yung iyong cellphone na pwede kang mag-charge dito sa 12-volt socket kung meron kang adapter. Yung kanyang multi-information displays, merong AM, FM, Apple CarPlay na wireless, Android Auto, Bluetooth, saka yung voice command. Dito sa baba, sa medyo naka-incline na portion, nandun yung automatic parking brake, yung brake auto hold, yung drive mode, yung EV mode, at saka yung traction control. And then dito naman sa bandang itaas, nandito yung control ng aircon, yung auto, yung off, yung aircon, at saka yung front and rear aircon control. And then meron siyang dalawang USB port dito, isang Type A, saka yung isang Type C. At dito naman sa gitna, since wala na dito yung cambio, naglagay siya ng dalawang cup holders. Okay, check naman natin itong bandang itaas. Yung kanyang vanity mirror, meron dito sa driver side, tapos nabubuksan yung ilaw. Tapos yung ilaw dito sa gitna, hindi siya LED. Then, check naman natin itong vanity mirror dito sa may passenger side kung may umiilaw siya. Ayun, umiilaw din siya. Okay, punta naman tayo dito sa second row. Dito sa second row seats, naka-captain seat siya. And then, merong feature na ito na meron siyang power ottoman. So, ito yung switch ng kanyang power ottoman. Pag pinindot mo, lalabas yung ottoman. Napansin ko lang dito, yung kanyang leather seats, hindi maganda yung quality. Parang ano siya, parang hindi siya yung talagang pure leather. Parang synthetic leather lang siya. And then dito sa bandang itaas, meron siyang ambient lighting, yung diretso na light na yan na kulay blue. Yung sa Innova kasi dati sa bandang gitna yan. And then dito sa second row, you can control yung speed ng iyong fan, no? And then di sa baba, meron ding dalawang USB port. Then in between itong dalawang captain chair, merong maliit na parang na folding table at saka may dalawang cup holders. Medyo ingatan lang siguro kasi ito pag nabigla to, baka pwedeng mabali. And then, meron din siyang armrest. Then, tinesting ko yung ottoman. I'm 5'7" in height. So, pag nakalabas yung ottoman na yun,
yung paa ko sumasabit doon sa front passenger seat. Kahit na iminove ko back yung upuan, hindi pa rin komportable. Medyo alanganin din. And then yung paa hindi mo maipasok doon sa ilalim ng upuan kasi meron doon parang battery. So kung medyo matangkad ka, hindi mo rin may stretch yung paa mo. Tinry ko ding i-move yung passenger seat doon sa harap pero parang bitin pa rin. Okay, and then dito sa likod ng upuan, meron din siyang hook na pwede mong sabitan ng iyong gamit. At dito rin sa may driver side, nakita mo close yung ilalim ng upuan kasi nandyan yung hybrid na battery. And then dito rin sa captain seat niya, power din yung pag-recline ng seat. And then, nai-adjust mo yung seat na i-move mo forward and backward kasi meron siyang rail. Okay, check natin yung third row. Using yung power seats, may adjust mo yung kanyang sandalan, ano? So, para makapasok ka dito sa third row. So, maganda yung height ng upuan dito sa third row. So, komportable siyang upuan kasi it was designed to cater to 3 people here at the back. And then since mataas yung upuan, actually pwede ka pang maglagay ng gamit dito sa ilalim eh. Then yung headroom niya, tama lang. Pero kung matangkad ka, dapat naka-recline yung seat mo sa likod. At ang isa pang magandang feature nito, dun sa likod na i-flat mo yung upuan. Hindi katulad dun sa Innova na isinasabit mo sa dalawang tabi. This is a very nice feature now. Feeling ko lang medyo masikip yung tatlo dito sa third row. Kasi nakaka-istorbo itong cup holder doon sa both side na medyo nakaumbok. Nakita nyo sa dalawang magkabilang tabi. Nevertheless, it was designed for 3 persons. Kasi makita mo, merong headrest. Yan, no? Nakalagay yun dito yung headrest kapag hindi mo ginagamit. Para yan doon sa middle person. Okay, check natin itong sa likod na compartment. Ayan, pwede ka pang maglagay dito ng mga gamit mo, yung mga tools. Pwede mong itago. And then, pwede mo ring baliktarin actually ito. Yan, pag binaliktad mo, yung plastic nasa ibabaw. So, kalimbawa, meron kang pinamalengke na medyo may basa, pwede mong ipatong lang dyan para hindi mabasa yung carpet. Again, yung headliner is kulay beige. Tapos yung aircon nasa dalawang side. And then dito, merong 12-volt socket dito sa left side. And then meron namang cup holders both sides. Okay, those are the basic features. Now, let's summarize. So, the first question to ask is, justify ba yung 1.9 million price niya? Baka pwede kayong mag-comment below for your opinions. To me kasi parang namamahalan ako sa 1.9 million. Kasi at that price level, pwede ka nang bumili ng Fortuner na G na 1.8 million lang, mas mura pa. Naka-SUV ka pa. But then, ang price niya is mas mahal kasi hybrid siya. Mas makakatipid ka daw sa gas kapag hybrid. Pag sinabi mong hybrid, tatlong klase yan. Merong mild hybrid. For example, gaya nung Geely o Kavango. Meron siyang 48-volt na battery to assist lang para maging efficient yung engine. Pero hindi niya kayang patakbuhin ng sariling yung sasakyan using the battery. Pangalawa, itong full hybrid katulad nitong sa Scenic na meron siyang electric motor and generator, tapos meron siyang battery na pwedeng magpatakbo ng sarili niya without the aid of the gasoline engine. Ang pangatlo naman, yung plug-in hybrid o tinatawag nila na PHEV. Ito naman yung pina-plug-in mo doon sa 220 volt socket para ma-charge yung battery. And that battery can run the car independently also. Okay, ano naman yung added features nito na nilagay ng Toyota to justify its price? But nilagyan naman ito ng Toyota ng kanyang Toyota Safety Sense. So, meron siyang pre-collision system, automatic high beam, meron siyang lane tracing assist, lane departure alert, saka yung dynamic radar cruise control. In addition to that, meron din siyang blind spot monitor, rear cross traffic alert, saka yung Toyota Vehicle Security System. Meron pang active safety features, yung emergency brake signal, ABS, electronic brake distribution, vehicle stability control, saka yung hill start assist control. And then meron din siyang 360-degree camera.
Yun lang, wala siyang sunroof. At single zone na climate control lang siya. Pero sa ibang countries merong sunroof, like for example sa Malaysia. Pero dito sa Pilipinas, tinanggal nila yung sunroof. Ang isa pa sigurong concern dito sa hybrid is mahal yung battery niya pag nasira kasi it will cost you siguro more than 150,000 para mapalitan mo yung battery. Pero siguro it will last for more than 5 years. Pero if you gonna sell it after 5 years, yung next buyer would be the one to change the battery siguro. By the way, meron pang isang lower variant, yung V. Ito yung Xenix V is 2 liter din and mas mura siya. Ang price niya is 1,670,000 pesos. Naka-captain seats din siya, hindi lang siya leather. Tapos, hindi siya hybrid. At wala siya nung Toyota Safety Sense. And then, yung mugs niya, mas maliit. 17 lang ang size niya. Okay, hanggang dito na lang. Since nakita nyo naman yung mga features na diniscuss ko, so send your comments below para malaman ko din kung ano yung opinion nyo. Okay, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!